Mapagpalang araw po sa ating mga kapatid sa Mindoro Oriental. Muli na naman po nating sinapit ang araw ng linggo. Ito po ang panahon na kung saan tayo nagkakatipon-tipon sa iba't ibang lokasyon upang papurihan, pasalamatan ang ating dakilang Panginoon. Kasama po natin sa atin pong araw ng pagsamba ang mga kapatiran sa Tagaytay, ganoon din sa Calaca, Batangas, at syempre, dyan po sa atin sa Oriental Mindoro, kasama ang mga kapatid sa bayan ng Nauhan, Socorro, at Bungabong. Alam ko po na sa ating pagtitipon, kasama natin ang Panginoong Hesus at alam ko na ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kapayapaan, kalakasan sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang ating pagsamba. Magsitayo po tayong lahat at sasamahan po tayo ng ating kapatid mula sa San Isidro Bungabong, Sister Bernadette de Juan. Tayo pong lahat ay manalangin. Itungo po natin ang ating mga ulo, ipikit ang ating mga mata at damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong Diyos, kami pong lahat ng naririto ay buong pusong nagpapakumbaba, nagpupuri at nagpaparangal sa iyong dakilang pangalan. Salamat Panginoon sa libreng hangin na ngayon ay nilalanghap ng bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay at lakas na taglay ng bawat isa sa amin na patuloy naming nagagamit upang paglingkuran at papurihan ka, O Diyos. Salamat Panginoon sapagkat ang bawat isa sa amin ay nagtipon-tipon sa oras na ito at alam naming narito ka sa aming gitna. Patuloy kang nakikinig, nagmamahal at nagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa buong linggo ng iyong pag-iingat, ng iyong gabay at pagbibigay ng bendisyon, O Diyos. Salamat sapagkat sa iyong biyaya ay napagtagumpayan namin ang mga pagsubok na aming dinaanan sa buong linggong ito. Sa oras na ito, Panginoon, nawa ay patuloy mong hipuin ang aming puso at ang aming kaisipan, O Diyos. Linisin mo kami, Panginoon, sa aming pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, sa aming pagkakamali, upang sa ganon ay maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin po namin na sana ay patuloy mong buksan ang aming puso, ang aming kaisipan, Panginoon, ang aming kaluluwa, upang sa ganon ay higit naming maunawaan ang lalim ng iyong banal na salita. Nawa ay maisabuhay namin ang mga aral na magmumula sa iyo at maging huwaran kami sa aming kapwa. Samahan mo kami, Panginoon, at ipadama sa amin ang iyong banal na presensya. Sa oras na ito, Panginoon, ng aming pakikinig at ng aming pag-aaral sa iyong banal na salita, nawa ay tanging tinig mo lamang ang aming marinig at tanging presensya mo lamang ang aming maramdaman sa aming buhay. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Sister Bernadette, sa napakagandang panalangin. Ngayon naman ay dadako po tayo sa papuri at pagsamba.
sa pag-ibig mo. Kung manghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Sa paglipas ng araw, liwanag mo'y kamlaw. Sa bawat kilos mo, ako ang nasa isipan. Kung manghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita. Kay ganda, kay ganda. Sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa umaasa. Kay ganda, kay ganda. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Maaari na po tayong maupo. Sa pagkakataong ito, tatawagin po natin ang ating kapatid mula sa Tagaytay City, Brother Mark Sandoval, para po pangunahan tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat po. At ngayon pong umaga ay binabati ko po ang lahat po ng taga Mindoro. Happy Lord's Day po sa inyo mga kapatid. At minsan pa, batiin niyo po yung inyong mga kasama sa inyong pong mga tahanan, ang inyong pong mga katabi, at batiin niyo din po sila ng Happy Lord's Day. At ngayon pong umaga, tayo po ay dadako sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. At ngayon pong umaga, sa ating pong pagsisimula, itaas po natin yung ating pong kanang kamay para po sa salita ng Diyos.
Pagkatapos ko pong magsalita ay kayo naman po yung sunod na magsalita po. Ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. At ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Today, I receive the blessings in the word. Minsan pa mga kapatid, ulitin po natin, banggitin po natin ito ng may pananampalataya. Today, I receive the blessings in the word. In Jesus' name, Amen. At ngayon pong umaga, ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po natin sa John chapter 15 verse 1 to 5. At ito po yung sinasabi sa salita ng Panginoon, akin pong babasahin. Sabi po doon sa verse 1, sinabi pa ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Verse 2, pinuputol niya ang mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Verse 3, malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. At doon naman po sa verse 4, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. At para sa huling verse, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat po Panginoon sapagkat alam namin na sa umagang ito ay kasakasama ka namin Panginoon. Dalangin namin o Diyos na samahan mo po kami sa aming pag-aaral sa umagang ito Panginoon. At buksan mo po ang aming mga puso at isipan para sa pag-aaral sa umagang ito ng iyong banal na salita Panginoon. Banal na Espiritu, hinihiling din po namin na samahan mo po kami sa aming pag-aaral sa umagang ito. At amin pong itinataas, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang makita sa umagang ito. Ang iyo pong kaluwalhatian, Panginoon. Ang iyong kagandahan, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, ang amin pong hangad ay ikaw ang maluwalhati. Pangalan mo lamang na banal ang maitaas sa umagang ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. At ngayon po, ngayong umaga, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan kong ano ang buhay na totoong konektado kay Jesus. Marami po ngayong mga Kristiyano ang excited magmula po nung maging Christian po sila. Pero minsan meron pa rin pong mga nalilito. Ang tanong po nila sa kanila pong mga isipan ay, ngayong Kristiyano na ako, ano na yung gagawin ko ngayon? Ngayong Kristiyano na ako, paano ako lalago? Ngayong Kristiyano na ako, ang iniisip ng iba, ito na yung panahon na para ayusin ko ang buhay ko. Pero
Hindi yan ang sagot ni Kristo. Hindi tayo magsisimula sa gawa, kundi magsisimula tayo sa relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kaya po ngayong umaga, ang ating pong pag-uusapan ay ang tatlong mahahalagang bagay na malinaw na itinuturo ng ating pong Panginoong Hesus. At dako po tayo doon sa unang puntos. At sa una pong puntos ay ang aking pong napili ay manatili kay Kristo sapagkat siya ang tunay na buhay. At ito po'y matatagpuan natin muli sa verse 1, 2, and 3. At ito po'y akin muling babasahin. Sinabi pa ni Jesus, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang mga sanggang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga." Verse 3, "Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinasabi ko." Sa John 15, inilalarawan ng ating Panginoong Hesus na parang ang buhay ng isang Christian ay parang sanga at puno ng ubas. Ang sanga ay walang buhay kapag nahiwalay sa puno. Ganun din po kapag tayo ay nahiwalay sa ating Panginoong Hesus. Manghihina po yung ating spiritual na buhay. Dahil ang isa pong sanga nahiwalay sa puno, ano po yung mangyayari sa kanya? Ito po ay matutuyo. Ganyan din kapag ang isang tao ay hiwalay sa ating Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga po, napakahalaga na mayroon tayong malalim na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Dahil kapag wala po tayong malalim na relasyon sa ating Panginoong Hesus, madali po tayong sumuko. Kapag po tayo nakaranas ng problema, nakaranas po tayo ng pagsubok, dahil sa wala tayong malalim na relasyon sa ating Panginoong Diyos, ang maaari pong mangyari ay sumuko tayo, mabilis po tayong sumuko. Kaya nga, kapag po hinihila tayo ng bawat sitwasyon sa atin pong mga buhay, para ibalik tayo sa dati, dapat po lagi po nating tandaan na ang Panginoong Hesus ay namatay po para sa atin. Namatay siya para sa kasalanan natin. Namatay siya para tayo ay maibalik sa ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po talaga na mayroon po tayong malalim na relasyon sa atin pong Panginoong Diyos. At doon po sa mga talata na akin pong binanggit sa John chapter 15, ay sinabi po niya na manatili kayo sa akin. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Manatili kayo sa akin. Ibig sabihin po noon ay kailangan kilalanin natin ang Panginoong Hesus araw-araw. Kilalanin po natin ang Panginoong Hesus sa araw-araw po ng ating buhay, sa araw-araw po ng ating pamumuhay. Hindi lamang po ito natin naaalala ang Panginoong Hesus kapag po araw ng linggo. Hindi lang po tayo nakikinig o nakikipag-ugnayan. Ang nangangahulugan po dito, dapat po ay manatili tayong malapit sa atin pong Panginoong Diyos. Sumunod po tayo sa kanyang mga salita, magtiwala sa kanya sa araw-araw, at umasa sa banal na Espiritu. Yun po yung napakaganda na dapat nating gawin. Yung manatili tayo sa kanya sa araw-araw. Ano man yung sitwasyon na daanan natin, ano man yung sitwasyon na meron tayo, maganda man yan o hindi maganda, dapat palagi tayo ay may pagtitiwala at lumalakad tayo palagi na naroroon yung pagtitiwala natin sa Panginoong Diyos. At yun nga po, hindi po sapat na tayo ay nagsisimba lang kapag araw ng linggo.
No, hindi po sapat yung pagiging mabait lang. Bagamat yung mga binanggit ko, yung pagsisimba, yung pagiging mabait, mabubuting bagay po yan. Hindi po masama ang mga ito, pero ang higit po na mahalaga, napakanaisin po natin sa ating pong mga buhay ay yung magkaroon po tayo ng malalim na relasyon sa ating pong Panginoong Diyos. Yan po yung pinakamahalagang bagay na nais po ng Panginoong Diyos na magkaroon po tayo, yung magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya po. At yung pong bunga ng pananatili sa atin pong Panginoong Hesus, ito po ay nagbibigay ng kapayapaan. Nagbibigay po ito ng kapayapaan sa atin. Kung tayo man ay dumaranas ng bagyo o unos sa atin pong mga buhay, ang pag-asa natin palagi ang Panginoong Diyos. Mayroon mang lungkot, mayroon mang kagalakan, sa kabila man ng hirap, ang kailangan lang palagi ay manatili tayo sa ating Panginoong Hesus. Dahil habang tayo ay nakakabit sa ating Panginoong Diyos, siya po yung nagpapabago sa atin. Siya yung magbibigay sa atin ng tunay na pagbabago. Hindi po mabilis yung pagbabago, pero unti-unti dahil po sa ating Panginoong Diyos. Siya po yung tumutulong sa atin para po tayo ay mabago sa araw-araw po ng paglakad natin bilang isang Kristiyano. Yung pong paglakad natin, tinutulungan po tayo ng Panginoong Hesus na yung buhay natin ay maging kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Siya po yung tumutulong sa atin. Kaya napakahalaga po talaga na naroroon yung relasyon natin sa Kanya sa araw-araw. Yun po yung pinaka-importante. Yun po yung dapat na mayroon tayo na alagaan po natin. Na dapat sa ating buhay sa araw-araw, ang lagi nating pinakananais sa ating buhay ay yung magkaroon tayo ng napakalalim na relasyon po sa ating pong Panginoong Diyos. At ngayon naman po, dako naman po tayo para po sa pangalawang puntos. At ang pangalawang puntos po ay manatili kay Kristo upang lumago ang ating espiritual na buhay. Minsan pa, babasahin ko po uli yung verse 2 and 3. Sabi po dito, pinuputol niya ang mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Verse 3, malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Ang paglago po ng bawat isa sa atin ay nakadepende po sa pakikinig sa salita ng Diyos. Napakahalaga po na tayo'y nakikinig lamang sa salita ng Diyos at hindi po sa opinyon ng tao. Mayroon po kasing mga ibang mananampalataya na mas pinaniniwalaan nila yung sinasabi po ng ibang tao kaysa po doon sa salita po ng Diyos. Kaya kapag hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, totoo po yun, talagang manghihina po yung ating spiritual na buhay. At gagamit po ko ng isang ilustrasyon, minsan totoo po ito, sinasabi mo magda-diet ka na, pero bigla kang nakakita ng lechon at sinasabi ng isip mo, sige kumain ka, minsan lang naman ito. Parang may bumubulong sa'yo yung konsensya mo na sinasabi, sige kumain ka. Pero mayroon ding nagtatalo, sinasabi din ng isip mo, diet talaga ako. So ganyan din sa salita ng Diyos, kapag po dapat oras ng devotion, pag oras ng pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi po dapat natin binabaliwala yung salita po ng ating Panginoong Diyos. Kagaya po ng sinabi ko, kung hindi po natin ito ginagawa, ay talaga pong manghihina yung ating spiritual na buhay. Kaya pag nandyan po yung Holy Spirit na talagang nag-uudyok sa atin, na nagsasabi talagang magbasa tayo ng salita ng Diyos, magnilay-nilay tayo,
mag-devotion tayo, wag po nating baliwalain. Higit sa lahat, wag po nating baliwalain ang salita ng ating Panginoong Diyos, Dahil sa araw-araw, totoo po, mayroon po tayong mga laban. Lagi pong may laban ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi po madali ang buhay ng isang Kristiyano. Pero ang napakaganda po doon na sinabi ng Panginoon doon po sa kanyang salita, na kailanman ay hindi niya tayo iniiwan at hindi niya tayo kailanman pababayaan. Yung mga nangyayari, yung mga sitwasyon sa ating mga buhay, yan ay mapapagtagumpayan natin dahil naniniwala tayo na tayo'y sinasamahan ng ating Diyos. Amen po. No? Ang tunay po na mayroong malapit na relasyon sa ating pong Panginoong Diyos, ito po'y lumalago sa pamamagitan ng Kanya pong salita. Kaya napakahalaga po talaga na mayroon po tayo palaging baon-baon sa ating pong mga buhay na salita ng Diyos, Meron po tayo palaging binabasa na salita ng Diyos, para kung dumating man po yung panahon na naroon tayo sa isang sitwasyon, tayo man ay nalulungkot, naroon man tayo dumanas man tayo na mayroong problema, pag meron po tayong salita ng Diyos, ito po ay maaalala natin at yun po yung nagbibigay ng kalakasan sa atin para lumakad tayo sa araw-araw. Na mapagtagumpayan natin yung bawat sitwasyon sa atin pong mga buhay. Tingnan niyo po katulad noong tinukso ng kaaway ang ating Panginoong Hesus. Pero dahil siya'y punong-puno ng salita ng Diyos, meron po siyang panlaban. Meron po tayong mababanggit sa bawat sitwasyon na atin pong pinagdaraanan. Kapag po tayong puno ng salita ng Diyos, ano man yung bagyo, ano man yung pagsubok, ano man yung pinagdaraanan natin, mahirap man na sitwasyon, pero dahil meron tayong salita ng Diyos na nananahan sa ating mga puso, napapagtagumpayan po natin ang lahat sa tulong at lakas na ibinibigay po sa atin ng Panginoong Diyos at dun sa mga salita niya na nagbibigay ng kalakasan sa atin sa araw-araw. Kaya po napapagtagumpayan po natin ang lahat sa tulong po't biyaya lamang ng Diyos, Hindi po tayo lalalim kay Kristo kung wala po tayong salita ng Diyos, sa ating pong mga puso. Kaya wag po tayong umayon sa takbuhin ng mundong ito. Minsan po kasi ang nakakalungkot, marami po kasi ngayon mas updated sa salita ng mundo, updated sa salita ng social media, updated sa buhay ng mga artista, pero hindi updated sa salita ng Diyos, Yun po yung minsan na nakakalungkot, yung minsan nga totoo ito sa ating mga buhay, yung tipong yung tutulog ka na pero nakalimutan mong i-off yung data ng CP mo, tapos biglang tumunog, yung messenger natin. At minsan kahit na dumarating dun sa punto na antok na tayo, pero dahil tumunog, minsan naiisip natin, titingnan ko. Baka kasi importante ang message na yon, Na aminin natin, ganyan na ganyan tayo minsan, Pero minsan kapag yung sasalita na tayo ng Diyos, Kapag nagbabasa na tayo ng salita ng Diyos, minsan nakakadalawang verse pa lang tayo. Pero minsan nakakatatlong hikab na tayo, Tapos doon tayo nakakaramdam na kung kailan tayo nagbabasa, tsaka mo napipil na antok tayo, Kaya napakahalaga po talaga na magpakalalim tayo sa salita na po ng ating Panginoong Diyos. Dahil habang lumalalim tayo sa salita ng Diyos, mas lalo po nating nakikilala si Kristo. Yun po yung kahalagahan ng pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Yung mas lalo mo siyang nakikilala, mas lalo kang lumalalim sa Kanya, mas lalo mong nakikita yung kalakihan ng Diyos at yung kaliitan natin, At pagka ginagawa natin yun, doon talaga natin nakikilala kung sino siyang Diyos, Doon natin nakikita na kung gaano talaga katindi yung pagmamahal niya sa atin, kung ano yung mga ginawa niya para sa atin, yung sakripisyo, yung siya'y namatay, muling nabuhay,
ginawa yung lahat ng ating Panginoong Diyos para po sa atin. No, para sa iyo at para sa akin. Ganyan po tayo ka-espesyal sa ating Diyos. Ganyan po tayo kamahal ng ating Diyos. No? So ngayon, paano nga ba tayo makakapanatili kay Kristo? So napakahalaga na hindi rin natin makalimutan sa araw-araw yung pananalangin. So napakahalaga po sa araw-araw yung prayer. No, manalangin araw-araw. Napakahalaga po ng panalangin sa araw-araw ng sa buhay po ng isang Kristiyano. Dapat pagising pa lang natin sa umaga, yung panalangin natin, yung pagpapasalamat natin sa Panginoong Diyos. Yung sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, dapat hindi natin nakakalimutan yun. Pagising pa lang natin sa umaga, naroon na agad yung puso natin na nagnanais na siya'y purihin at pasalamatan ng ating pong Diyos. No? Isama din po natin yung mag-pray din tayo na tayo ilayo sa tukso. So mahalaga din po yun na sa bawat umaga, ipinapanalangin natin na tayo ay ilayo sa lahat po ng tukso upang malakaran po natin yung ating pong buhay bilang isang Kristiyano, bilang isang anak na ng Diyos, no? At ganoon din naman, ipag-pray po natin yung ating mga pamilya, yung protection po ng ating pong mga mahal sa buhay. Maging ipag-pray din natin yung mga mahal natin sa buhay na wala pa sa Panginoon, na yung kaligtasan din na natanggap natin ay magkaroon din naman sila. Ano po, yun, ipanalangin yung bawat isa. At pinakamalaga din po yung magbasa at magnilay talaga sa salita ng Diyos. Magbabad tayo sa salita ng Diyos, no? Kagaya po nung sinabi ko kanina, para pagdating po ng unos o mayroon mang tukso, no, mayroon po tayong panlaban. At gagamit po ulit ako ng isa pang ilustrasyon, ano po. Ito po yung nakita ko sa social media. At maaaring ito po dumaan din po sa inyo pong social media. Ano po? Ang title po kasi noong nakita ko doon sa social media, ang nakalagay po doon ay ang pastor na kumuha ng 1,000. At ganito po yung istorya. Ano po? Isang Sunday po, magkakasama po sa fellowship, yung pastor po at saka po yung mga miyembro. Ngayon po, pagkatapos po ng service, sabi po noong mag-asawa po, sabi po nila, Pastor, sa amin na po kayo mananghalian. At ang ginawa po naman nitong pastor na ito ay pinaunlakan yung paanyaya po ng kanyang miyembro. At pagdating po nila doon sa bahay, iniwan po noong mag-asawa na yung pastor, ang sabi ay, Pastor, dyan lang po muna kayo, kain lang po kayo dyan. At pagkatapos po ay naglagay po nung 1,000 yung mag-asawa po doon sa tabi po ng pastor. At yun po ay talagang ibibigay po nila doon sa pastor na yun, parang love gift po. Ngayon po, nung pagkatapos na pong kumain ng pastor, nagpaalam po siya doon sa may bahay po, doon po sa mag-asawa. At ang sabi po niya, salamat po sa pagkain at siya daw po ay uuwi na. Pero nung lilinisin na nung mag-asawa yung pinagkainan ng pastor, napansin po nila na nawawala po yung 1,000. At ang inisip nila, sabi nila, ay ibibigay naman namin ito kay pastor pero bakit hindi niya sinabi na kukunin niya. At ang ginawa po ng mag-asawang ito ay nagtampo po sila doon po sa pastor. At ang ginawa po nila, umabot po ng 3 months na hindi na po sila bumalik doon sa church pong iyon. At sa hindi po inaasahang pangyayari, nakita po sa palengke yung pastor at saka yung pong mag-asawa po. Ngayon, sabi po nung babae doon sa pastor, Pastor, marahil ay hindi mo na kami napapansin sa church. Ang totoo noon ay kami po ay nagtatampo sa inyo. At sabi po nung nanay po, sabi po niya ay kasi kinuha niyo po yung 1,000 na hindi niyo po
sinabi sa amin na kukunin niyo po. At ito po yung isinagot po ng pastor. Sabi niya, ayun po ba yung 1,000? Naku, yung 1,000 po, inipit ko po doon sa Bible kasi baka po matapunan ng sos. At nagkatinginan po yung mag-asawa po. No? At humingi po sila ng paumanhin doon po sa pastor. At nagdali-dali pong umuwi ang mag-asawa pong ito. At tiningnan nga po nila kung nandoon nga po ba yung 1,000 na sinasabi po ng pastor na inipit po niya doon sa Bible. At namangha po yung dalawa at nandoon po talaga yung 1,000 na inipit ng pastor. So ano po yung mapupulot nating aral sa kwento pong ito? Kung ating pong titingnan, isipin nyo po, 3 buwan na hindi sila nag-church. At kung yung pong mag-asawang yun ay nagbubuklat po talaga ng Biblia at nagbabasa, makikita po nila yung 1,000 na inipit po ng pastor. So lumalabas po na 3 buwan halos ay hindi po nagbuklat o nagbasa ng Biblia ang mag-asawa. Ano po? Nakakatuwa po yung kwento pero meron po tayong mapupulot na aral. Minsan ganun, binabaliwala po natin yung salita ng Panginoong Diyos, no? Minsan yung mga Bible natin parang nakadisplay lang sa ating mga tahanan, no? Hindi natin nabubuklat. Minsan yung amoy ng ating Biblia iba na, no? Iba na yung amoy kasi hindi natin nabubuklat, no? Kaya napakahalaga po talaga na yung salita ng Panginoong Diyos ay atin pong binabasa. At hindi lamang po natin ito binabasa, ito po ay ating pinagbubulay-bulayan po. Sapagkat ito po yung letter ng ating pong Panginoong Diyos. No? Ito po yung salita ng Panginoong Diyos sa atin po. No? Kaya hindi lang po dapat tayo nagbabasa, no? Hindi lang po dapat tayo nakikinig, hindi lamang din po tayo dapat nananalangin, kundi ang nais din naman po ng ating Panginoong Diyos ay makisama po tayo sa ating mga kapwa mananampalataya. Kagaya po ng ginagawa po natin ito. Magpalakasan po tayo kapag po merong nanghihina. Magpalakasan po tayo. Ipanalangin po natin yung bawat isa. Hindi lamang po tayo nananalangin para sa atin lamang pong sarili. Bagkus ipinapanalangin din po natin yung iba, no, yung kapwa natin mananampalataya. Yan po yung isang bagay na napakaganda na dapat po nating gawin at hindi po natin dapat kalimutan. Sapagkat kailangan hindi lamang yung sarili, hindi lamang yung pamilya, kundi yung bawat isa ay atin din pong ipinapanalangin, no? At higit po sa lahat, sumunod sa kanyang kalooban kahit mahirap, no? Kahit may sakripisyo. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Hesus, manatili kayo sa akin. Hindi niya sinasabing manatili kayo sa mga alagad ko. Hindi niya sinasabing manatili kayo sa mga tao. Napakalinaw po ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Manatili kayo sa akin. At ang sinasabi po niya, manatili kayo sa Panginoong Hesus. At para naman po sa ating pangatlong puntos, at dito na po ako magtatapos, ang ating pong ikatlong puntos ay manatili kay Kristo upang magbunga ng tunay na bunga. Sabi po sa chapter 4 ay ito po, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. So ang sinasabi dito, magbunga sa pamamagitan ni Kristo, no? Hindi po sa pamamagitan ng ating mga lakas, no? Dahil hindi naman po talaga natin kayang baguhin ang ating mga sarili ng mag-isa.
At lalong hindi natin kayang maging banal, no, sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Ang katotohanan, kapatid, ay ang tunay na pagbabago ay nanggagaling lamang kay Kristo. Hindi po sa effort natin, hindi po sa effort ng sino mang tao. Tanging sa Panginoong Hesus lamang po, no? Kaya kapag mayroong isang tao na malalim ng relasyon kay Kristo, tayo ay magbubunga unti-unti, no? At doon natin nakikita ang pagbabago sa ating mga buhay. So yun, pagka meron tayo talagang malalim na relasyon sa ating Panginoong Diyos, unti-unti nakikita natin yung pagbabago sa ating pong mga buhay. Hindi naman po instant na mabilis na talagang mababago, pero araw-araw binabago po tayo ng ating Panginoong Diyos. Ano po, yun po yung maganda kapag kakasama natin ang ating Panginoong Diyos, kapag meron tayong relasyon talaga sa ating Panginoong Diyos, unti-unti napapansin natin ay talagang mayroong nagbabago po sa atin pong mga buhay, no? Hindi po automatic yung hindi po yun automatic, pero unti-unti may nagbabago. Kaya nga minsan talagang hindi mo maiwasan din na minsan hinuhusgahan tayo ng ibang tao, no? Yung dahil nakakilala na tayo sa Panginoong Diyos, may nakikita na sa ating buhay, no? May nagbabago na. Minsan yung talaga yung tao, minsan sasabihin sa atin hallelujah, no? Praise the Lord, no? Pero hindi naman ibig sabihin na wala nang laban sa kasalanan, pero mayroon tayong puso na gustong sumunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya kapatid, patuloy lang. Kahit na tayo ay nagkakasala, minsan, at tayo nadadapa, bangon lang kapatid. No? Isipin natin palagi yung ginawa ng ating Panginoong Diyos. No? Bangon lang at ihingi natin ng tawad sa Kanya. Tutulungan tayo ng Panginoong Diyos na yung ating mga laban sa buhay, yung kasalanan, pagkakamali, mapapagtagumpayan po natin yan sa tulong at gabay ng ating Panginoong Diyos, no? Kaya napakahalaga talaga na tayo'y manatili sa ating Panginoong Diyos, no? Ganyan din po yung sanga sa puno na nakakabit sa puno, natural itong namumunga, no? Ganyan daw po ang isang mananampalataya ni Kristo. Kapag tayo ay tunay na nakakabit kay Kristo, tayo po'y nagbubunga. Nagbubunga tayo dahil kay Kristo, no? Dahil ang pananatili sa ating Panginoong Hesus ay ito po hindi lamang po ito yung simpleng paniniwala sa ating Panginoong Hesus, kundi ito po yung talagang yung patuloy na pakikipag-ugnayan at pagsunod sa Kanya. At ang pinakamagandang bunga ng buhay po ng isang Kristiyano ay yung unti-unti po tayong nagiging katulad ni Kristo. Yun po yung napakaganda. Ulitin ko po, ang pinakamagandang bunga ng buhay ng isa pong Kristiyano ay yung unti-unti po tayong nagiging katulad ni Kristo. Ang karakter ni Kristo ay nagiging karakter na din po natin. At palaging ang Panginoong Hesus lamang talaga ang ating pong aasahan. Hindi sa sarili nating lakas sa araw-araw, tanging ang lakas lamang ng ating pong Panginoong Diyos. Doon po laging nakadepende tayo sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi po sa magagawa natin, kundi tayo po nakadepende lamang po sa Kanya. Kaya po kung Siya po yung ating lakas, Siya yung ating pag-asa, doon lamang po talaga tunay na magkakaroon ng saysay ang ating pong mga buhay. At dahil din po sa Panginoong Hesus, nababago na din po yung ating mga priorities, yung pong ating mga desisyon, no? At higit po sa lahat, nababago po yung ating pong mga puso, no? At kapag ka po tayo patuloy na nananatili sa ating Panginoong Diyos, napapansin din po ng mga tao na tayo pinagiging mapagpatawad na, nagiging mapagpasensya, nagiging mahinahon, no?
At mas lalo po tayo ngayong naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ano po, talagang yan po yung makikita, mayroon po talagang pagbabago. Kapag ka po talaga tayo sumusunod sa ating Panginoong Diyos, no? Kapag tayo ay nananatili na sa Kanya talaga, may relasyon na, unti-unti, yung mga pagbabago po sa ating mga buhay ay nakikita po ng ibang tao. Ano po, kaya mas lalo na rin po tayong umiibig at mas lalo na tayong sumusunod sa ating pong Panginoong Diyos. At para po sa akin pong conclusion, sa akin pong pagtatapos, ito po yung hamon sa atin ngayon. Piliin mo ngayon ang manatili kay Kristo. Hayaan mong ang puso niya ay maging puso mo. Hayaan mong ang buhay niya ay maging buhay mo. At tiyak na magkakaroon ka ng tunay na paglago. Purihin po ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pagsama mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aking pong mga kapatid na nasa Mindoro. Dalangin ko, O Diyos, tulungan mo po sila, Panginoon. Ano man meron sila sa sitwasyon sa kanilang mga buhay, dalangin ko, O Diyos, alam ko na ito'y nakikita mo, Panginoon. Ano man yung pangangailangan nila, Panginoon, kami po'y nananalig, Panginoon. Na ito po, Panginoon, ay inyo pong pupunuan, Panginoon. Ano man yung pinagdaraanan nila, meron mang nakakaranas ng pagkalungkot, Panginoon, panghihina ng loob, Panginoon. Ano man yung sitwasyon na meron sila sa kanilang mga buhay, o sa gabi-gabi na ipinapanalangin nila, O Diyos. Alam ko po na ito inyong nadidinig. Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na samahan mo sila sa kanila pong araw-araw na buhay bilang iyong mga anak na, Panginoon, bilang mga mananampalataya, Panginoon, na nagtitiwala sa inyo. Panalangin namin, O Diyos, na tulungan mo na sila ay lumago, higit ka pa nilang makilala sa kanilang buhay, Panginoon. At kami nagpapasalamat, O Diyos, sapagkat mahal mo ang mga taong ito. Alam namin, Panginoon, na hindi mo sila pinababayaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal na ibinibigay mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa mga panalangin na mayroong katugunan, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na may plano ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Panalangin din namin, Panginoon, yung mga mahal nila sa buhay na hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. Hipuin mo po yung kanilang puso na sila man din, Panginoon, ay makakilala sa inyo, Panginoon. At gamitin mo po ang mga taong ito na daluyan ng iyong pagpapala. At daluyan din, Panginoon, na yung buhay nila ay makakilala din yung mga taong wala pang personal na relasyon sa inyo, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, sa umagang ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Maraming salamat po, Brother Mark, sa napakagandang mensahe. At bago po tayo magtapos, inaniyahan ko po ang bawat isa na muling tumayo. Kamayan po natin ang isa't isa. Yakapin po natin ang isa't isa. Sabihin natin sa Kanya, mahal ka ng Panginoon. Magsitayo po tayong lahat. At tanggapin po natin ang mga pagpapala na laan ng Diyos. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit, be with you all. In Jesus' name, amen and amen. God bless you, brothers and sisters.